资本家们呢都在纷纷的套现离场，重投资的生意啊，他们现在一个都 Habang ang China ay hindi alam kung ano ang gagawin sa isang pagbagal ng ekonomiya na dulot ng trade war kay US President Donald Trump, ang isang habol ng merkado ng mga trabaho para sa mga Chino ay nakakapinsala sa katatagan na kailangan ng Beijing upang labanan ito kontra sa US. Ang 145% ng mga taripa ni Trump sa mga kalakal ng China ay nagbabanta na makakapekto ito ng sobra sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo, kung saan tinatansya ng Goldman Sachs na hanggang 20 milyong mga Chino o higit kumulang 3% ng workforce nito ay maaaring malantad dahil sa unti-unting paghina ng ma-export nito sa US. Ang isang ganap na business outlook ay magdudulot ng maraming kawalan ng trabaho sa mga mamamayan ng China, pagtatanggal ng libo-libong mga empleyado nito, pagsasara ng dangdaang mga kumpanya na magdudulot na naman ng kahirapan sa buong China dahil sa kawalan ng kita o sahod sa mga mamamayan nito. Bukod sa hindi tiyak na pananaw sa negosyo, ang mga nadagdag sa mga produktiba mula sa paggamit ng artificial intelligence at automation ng China ay malamang na nag-ambag sa pagbagal at pagbabawas ng mga Chinong trabador sa kabila ng walang patid na pagbawi ng ekonomiya sa mga unang buwan ng pag-upo ni President Trump sa White House. Sa tulong ng suporta ng gobyerno na na-deploy noong huling bahagi ng 2024, halos hindi bumagal ang paglago ng ekonomiya sa unang quarter upang manatili sa itaas ng 5% mula noong nakaraang taon. Ayon ito sa karamihan ng mga ekonomista na lumalampas sa target ay tinakda ng Beijing. Sa kabaliktaran nito, ang isang sukat ng mga bakanting trabaho o mga available jobs para sa mga Chino na pinagsama-sama ng QuantCube technology na nakabase sa Paris ay bumagsak ng halos 30% mula sa isang taon na nakalipas sa 2 buwan, batay sa isang set ng data na sumusubaybay sa mga online na pag-post mula sa mahigit 2,000 kumpanya. Ang talamak na kahinaan sa merkado ng trabaho ay isang malaking balakid para sa isang kampanya upang buhayin ang pagkonsumo, isang prioridad para sa pamumuno ng China habang sinisikap nito mag-engineer ng isang turnaround sa harap ng isang matagal na krisis sa mga ari-arian. Ang trabaho ay nasa ilalim ng pressure mula sa mga hamon sa loob at labas ng bansa, ayon kay Wang Xiaoping, Ministro ng Human Resources at Social Security. Nagsalita siya noong nakarang buwan sa sideline ng taon ng sesyon ng lehislatura ng China na nagtakda ng layunin na magdagdag na higit sa 12 milyong mga trabaho sa Beijing nitong taong 2025. Ang pakikibaka ng China na umunlad sa mga trabaho ay lumaki ng malaki kahit na ang ekonomiya ay lumakas ng maaga sa unang bahagi ng 2025 pagkatapos magtapos noong nakarang baon sa pamamagitan ng paglaki sa pinakamabilis na clip sa 6 na quarter. Dagdag pa sa isang late policy blitz, ang pagbawi sa private corporate sentiment ay nagbigay ng sigla lalo na pagkatapos ng homegrown startup na DeepSeek AI ng breakthrough at high-profile meeting ni President Xi Jinping sa mga negosyante kabilang si Jack Ma. At ayon sa mga eksperto, sa mga aksyon na ito ng China, very obvious na sobrang apektado na sila sa ginagawang pagpataw ng taripa ng US at pagpapakita lamang nito na hindi kayang tapatan ng China ang Amerika sa mga layunin nitong pabagsakin ang isang bansa kung nakikita nitong may banta sa kanila at sa ibang mga kalyado ng mga bansa nito. Hindi pa tiyak ang magiging kahihinatnan ng mga nasabing 80 milyong mga trabador sa China sa kanilang magiging estado sa kanilang mga trabaho dahil sa hindi na kinakaya ng mga malalaking kumpanya ang magpasahod sa kanilang mga trabador dahil na rin sa patuloy na paghinto ng karamihan sa mga export nito sa Amerika. Dahilan para magbawas ito ng mga trabador at karamihan pa dito ay nagdeklara na ng bankruptcy.